GMJ Santiago, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Magandang umaga po, Katunying, Ka Jerry, at magandang umaga din po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa atin ngayong umaga. Ang Batangas Pier po ba, ito pa rin ang isa sa pinakamalaking pier? Hindi ba kayo ang nangangasiwa niyan? Yes po, Katunying, ang Batangas port po natin, kung ang pag-uusapan po ay yung sa passenger terminal po, yan po ang pinakamalaking passenger terminal po natin sa buong Pilipinas. Bagamat kung ang pag-uusapan po container naman, yan naman po ay dito po sa South Harbor po at MICT. Ganun kadami ang dumadaang pasahero pala dyan sa pier, kaya ito ang pinakamalaking passenger terminal. Opo, nag-average po tayo dyan, Katunying, sa regular day po sa Batangas Port po. Nasa 17,000 po araw-araw. Pag peak season po, umaabot po tayo dyan ng mga 20 hanggang 21,000 po na pasahero araw-araw. Ang dami, nung huli ako napunta dyan, hindi naman dahil kaharap ko kayo, malamig ang haircon nyo doon. Natsyempohan ko lang siguro yun, GM. Hindi po, Katunying, talagang malamig na po ang aircon doon. At kung maalala nyo po, kung kayo nadaan na po doon, comparable na po siya. Hindi naman sa sa mga kaibigan natin sa airport, sa air sector, comparable na po yung ating Batangas Port po sa mga airports po natin, airport terminals natin. Parang nga palang convenience at saka comfortability po. Para nga palang airport na. Tsaka ganun kadami ang katindi ang traffic ng tao, GM. 17,000 ba naman on regular days? A day? A day po, ang kapasidad po natin dyan, Ka Jerry, Katunying, seating capacity po, nasa 8,000 pong pasahero tayo dyan at any given time. Nakaupo po lahat yan. Pero kung ang pag-uusapan po ay turnover ng pasahero, nasa 17,000 a day po tayo dyan at an average po. Lahat po ng nagro-roro, kahit na magro-roro lamang, kailangan pa rin, paano ba ang sistema doon, GM? Kailangan dumaan pa rin sa terminal? Well, opo, kung pasahero po ang pag-uusapan, maghihintay po yung pasahero na walang dalang sasakyan po sa ating mga terminal po, at doon sila maghihintay para makasakay po sa mga barko, whether passenger po o roro, yun naman pong mga may dalang sasakyan or yung pong may mga bus, mga truck, ang ginagawa po natin dyan habang naghihintay po sila na maisakay po yung bus or yung truck or yung pong ibang pribadong sasakyan, pinapababa po natin sila sa kanilang mga sasakyan at doon po sila sa loob ng terminal naghihintay dahil we do not allow po na pag naglo-load po yung mga sasakyan sa mga roro ay may pasahero. So yung po mga pasahero natin ay lumalakad po yan, paakyat po doon sa mga passenger cabins po, kung saan dapat umupo ang mga pasahero. Hindi po pinapayagan ng mga barko, yung pasahero ay nasa loob po ng sasakyan habang naglalakad po yung mga barko. Hindi, saka kailangan nyo rin talaga ng yung paisa, yung security, security, accounting, nung bawat tao na sumasakay sa mga vapor. Tama po, bawat isa po dyan na pasahero maliban po doon sa pag-check po, Katunying, Ka Jerry, sa mga sasakyan, sa mga kontrabando po o iba pa pong ipinagbabawal na bagay, dumadaan po sa screening at sa x-ray machines po yung mga daladala pong gamit at bagahe po ng mga kababayan nating sumasakay sa mga barko. Diyan po sa mga terminals po natin. Ako hindi ko pa nasubukan na mag-roro o tumawid dyan sa Batangas. From Batangas ba, GM, saan ang destination yun? At ilang destination ba yun? Well, marami pong destination yan, Ka Jerry, Diyan po sa Batangas, maaari pong pumunta yan sa probinsya ng Oriental Mindoro, pwede po sa Occidental Mindoro, meron po sa sa Romblon, meron po diyan diretso po hanggang Panay Island, hanggang Katiklan po sa Boracay, meron po diretso. Meron pa lang gano'n, Gano'n ginhawa. Iba-ibang barko ho yun, hindi yung pupunta muna na sa Oriental. Tapos lilipat ng barko. Lilipat ng isang diretso na 'yon. Pa isa-isang barko ho 'yon ang GM.
May ano po yan na katunying ka, Jerry. May barko po na diretso mula po Batangas sa port papunta po diretsong Katiklan. Express. Pero meron naman po dyan na halimbawa, yung ibang mga, halimbawa sasakay po kayo sa bus, ano? Yung isang barko po, dadalhin kayo sa may Calapan Oriental Mindoro, yung bus po, ay mabiyahe hanggang Rojas Oriental Mindoro o Bulalakaw. At doon na naman po sila tatawid ng ibang barko po. May lipat barko pala. Lipat-lipat. Speaking of which, yung mga galing ng Leyte, tatawid ng Samar, nagpo-problema ngayon dahil po sa diferensya nitong San Juanico Bridge. Nakita ko po kayo ni Secretary Vince Perez. Vince Perez. Ba't ba Perez na naalala ko? Vince Dizon. Vince Dizon, noong linggo, nandiyan kayo sa Leyte. Ano po ba ang nayaring plano dyan para po sa ating mga kababayan, especially doon sa mga magbibiyahe po ng malalaking sasakyan? Opo, Katunying, nung nakaraang araw lamang po ng linggo nga, at tulad po ng nasabi nyo, tayo po ay kasama po natin ang ating Department of Transportation Secretary Vince Dizon po, no? At kami po ay nag-inspection po dyan sa Tacloban, City, tapos tumawid po tayo sa San Juanico Bridge at tayo po ay nag-inspect din dyan po sa may Basay Samar po, no? May isa pong maliit na pantalan po dyan, yung pong tinatawag na Amandayahan Port po, na yan po ay kasalukuyan pong pagmamay-ari po at minamanage at ino-operate po ng munisipyo po ng Basay po sa Samar. So nakita po natin ngayon, kasalukuyan po kasi ang yan pong Amandayahan Port po ay yan po ang pinakamalapit na access point mula po sa Tacloban Port po natin at yan po ang pinakamaiksing biyahe ng Roro sa ngayon po, no? At nakita po natin bagamat hindi nga po nung nakaraang linggo po ay hindi po handa yung pong Amandayahan Port po doon sa Basay Samar. Nakita naman po natin na sa pakikipag-ugnayan din po sa probinsya po ng Samar na pinamumunuan po ni Governor Shari Antan po at saka po ng DPWH ay ginawan po ng paraan na makapagbiyahe na po yung Roro mula po Tacloban Port papunta po sa Amandayahan. At nung kami po ay nag-inspect doon nung nakaraang araw po ng linggo, Katunying ka, Jerry, may dalawang Roro na po na vessel na bumabiyahe doon at nag-utos po si Secretary Dizon sa Marina na maghanap pa at mag-engganyo pa po ng mga Roro operators para po madagdagan pa po yung biyahe doon, at nung linggo po may nag-manifest na po na isang Roro operator na magdadagdag pa po sila ng dalawa pa pong Roro. So hopefully po within the week ay magiging 4 na po yung Roro vessels natin na bumabiyahe doon. Bagamat kulang po ngayon nga pong umaga ay nagpatawag po muli ng pulong po si Secretary Dizon kasama po yung Maritime Industry Authority para idiin po yung kanyang direktiba na mag-engganyo pa po sila at maghanap pa po sila ng Roro operator para po doon sa rutang yon mula Tacloban City papuntang Amandayahan Port sa Basay Samar po. Mga ilan ho ang ideal doon na Roro, GM? Well, sa ngayon po, Jerry, ang report po sa atin ng Office of Civil Defense doon sa area, araw-araw po umaabot po sa 1,400 na truck. Ang pinag-uusapan lamang po natin truck, hindi po yung light vessels. Light vehicles po. Nasa 1,400 po daw. Dami pala. Araw-araw. So, sa amin pong pagtatala, sa dalawang Roro yung existing kasalukuyang bumabiyahe po, makakabawas po tayo muna ng 200 kada araw, so meron 200. And then kung magdadagdag po ngayong linggo ng dalawa, so magiging 400 po yun o hanggang 600, depende po sa biyahe. Kaya po kailangan na medyo tayo po sa sa direktiba ni Secretary Dizon, ang naging usapan po ay yung pong Amandayahan Port po ay ite-turn over na po ng LGU Basay sa PPA po para yan po ay mapalaki po natin at nang maka-accommodate pa po siya ng mas maraming Roro vessels po ng sabay-sabay. Ito'y magiging permanent na,
Well, opo, no? Kasi po, dahil nga po sa tinatala natin na ang rehabilitation po ng San Juanico Bridge will take at Taon. least 3 years po, no? Ang tagal. So, tagal kailangan po talagang paspasan po yan para makabawas po doon sa congestion at yung pong yung hindi nga po pagkaya ng tulay sa malalaking bihikulo po. Kaya ano po yan, magiging for the time being po, yan po magiging permanent access point po between Tacloban and Samar po. Samar. So yung isang operator pala, kaya niya sa 24-hour ang 100 na truck. Well, sa ngayon po, Jerry, Tunying, kasi nga po, kulang pa po yung pasilidad doon. Hindi po magawa ng nighttime operations. Between 6 a.m. to 4 p.m. pa lang po, no? Kaya daytime. Maikli lang pala. po tayo ng mga buya po doon sa area at maglalagay po tayo ng port lighting doon habang ine-expand po yun. At nang magkaroon po tayo ng nighttime operations doon kung kakayanin pong 24 oras na tuloy-tuloy po para initially po ay babawasan talaga yung pila po ng mga truck doon. So ang mga gagawin nyo pa parang yung pier pahabain para mas maraming makaparadang roro. Parang gano'n ba, GM? Opo, Jerry, bali maggagawa po tayo ng mga rampa, yung Roro ramps at mag-aala pa rin po natin. Sa ngayon po, ang workable lamang po na rampa doon, dahil po dati, yun pong Amandayahan Port ay ginagamit po particular po sa mga fishing boats lang po, no? Yung mga pangka na pangisda. So medyo mababa po yung rampa para po sa mga mas malalaki pong mga Roro vessels. So kailangan pong taasan at kailangan laparan. No? So yun po, gumawa muna ng stopgap measure o quick fix. Kumbaga yung DPWH para mapataas lamang po yung rampa at tayo naman po ay tutulong para mas maging ligtas at mas maging permanente po yung improvements po doon. Oo, pero humihingi daw po ng second opinion ang Tacloban LGU tungkol dun sa sa weight limit. Baka naman daw masyadong magaan yung limit nila. Humihingi daw ng second opinion para mas makadaan din yung kahit na ilang medyo hindi naman kabigatang mga truck. Na-settle na mo ba yun, GM? Well, sa pagkakaalam ko po, Katunying, Jerry, no, bagamat yan po ay usapin po sa parte po ng DPWH, Opo. yung pong pagpupulong po namin ni Secretary Dizon together with Mayor Alfred Romualdez po ng Tacloban City, ng DPWH po, kasama po dyan si Yusek Robert Bernardo, si Governor Shari Antan. Yun nga po ang sinasabi po ni Mayor Alfred Romualdez. Kasi po sa ngayon, hanggang maximum po ng 10 tons lang po ang inaalaw nila na light vehicles. 3 tons. 3 tons. 3 tons lang po sa ngayon. At mga maliliit lamang pong sasakyan yan. Ina-anticipate po ng DPWH daw na kapag tumuloy na po yung kanilang unti-unting rehabilitasyon by the end of the year, baka accommodate na ng yung vehicles weighing 10 tons po, no? So mas palaki-laki. Kaya lamang po, yun nga pong mga delivery trucks, yung pong mga tanker na may mga krudo at gasolina, between 10 to 15 tons po yung timbang po niya, no? So medyo mahihirapan pa rin. Ang sinasabi po kasi ni Mayor Alfred is ang basis po ng closure is yung resulta ng isang consultant po, assessment ng isang consultant ng DPWH. Ang suggestion po niya ay kausapin po yung consultant din naman o yung nag-construct po originally yung San Juanico Bridge. Isa pong kumpanyang Hapon yan na tingnan naman, kausapin sila dahil ang sa kanya pong paniniwala baka mas alam po nila kung ano yung structural capacity at structural integrity po ng San Juanico Bridge dahil sila mismo ang gumawa po. Parang ang DPWH, doon lang sila sa safe side. Baka nga naman payagan nila ng medyo mas mabigat tapos madisgrasya, sisihang katakot-takot yan. But anyway, DPWH issue yan. Ang sinusolusyon na natin ngayon, yung Roro at mukhang maganda naman ng direksyon diyan. GM, salamat po sa inyong oras. Thank you, GM. Maraming salamat po sa
pagkakataon, Katunying Ka, Jerit. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng inyong tagapakinig. Good morning po. Good morning po. Si GM Jay Santiago ng PPA. Kasama ang 2x2